Binati mo ba binati mo? Ayan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka naman partner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sabihin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kala mo, kung ano yung dulo, no? Ayos-ayusin Diyos, sinasabi ko sa inyo. Amen, amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Na sobrang dahilan kung bakit umaapaw ang pag-ibig ng Diyos, kaya ka nandito ngayong umaga. Amen ba? Amen! Kaya nakatayo yung katabi mo ngayon dahil sa nag-uumapaw ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? Amen! Ngitian ko yung katabi mo kung bang mahal ng Diyos. Ngitian ko, kita naman yung ipin, ipihan, kita. Amen? Kasi makahingin ko nakanta kasi sinupladaan mo kanina. Ngitian mo, isa pa. Sa kaliwa, sa kanan. Palakpakan natin si Lord. Come on. Salamat po Diyos sa nag-uumapaw mo na biyaya, sa nag-uumapaw mo na pag-ibig, Panginoon, sa amin po lahat. Kaya umawi kami, Panginoon,
bibigyan kita ng isang minutong pakikipag-usap sa Panginoon. And I know the Spirit of the Lord is here. And that's with His form. Hallelujah. Sobra-sobra yung pag-ibig mo, Diyos. Sobra-sobra yung bigaya mo sa amin lahat. And let the Spirit flow in this place, Lord. Sweetest of your Spirit be upon this place. Hallelujah. And I feel your presence right now, Lord, touching everyone. Hallelujah. Hallelujah. Pero lahat ng uhaw sa Panginoon, maranasan siya. Alam mo kung kakatagpuin ka niyan? Wala akong kausap. Amen, amen. Nakatulog ka ba? Gawin pa lang baka natin ng Diyos. Hallelujah. At sa ating pagsamba, tayo ay malakumbay na awit. Amen? Gawin pa lang baka natin isang mga Panginoon. Isang minuto pa lang natin Diyos Christ.
umihi, uminom ng tubig. Huwag lang pong tatabi, babaktay. Hindi na kaya dito. At ang pag-iwi po, hindi groupies. One at a time. Mga pwedeng may iliban na magbantay sa pinto para bantayan natin yung mga lalabas. At pakiusap po, wala pong pinuno sana ng kabataan na nasa labas para huwag kayong gayahin. Maliban kung may kailangan gawin. Pero kung wala naman natatambay lang, pumasok na po tayo sa loob. Okay na po ba? Okay na, okay na. Wala ang ating pastor ngayon, tama? Ang ating pastor po ay nasa Atimunan, Quezon. May ginagana po kayong gawain po ng kabataan. At meron yung jam. At hopefully, maraming katagpuling kabataan sa gawain na yun. Amen? Amen? Siyempre, ang pagkilos ng Lord hindi lang sa atin, pati sa simbahan, sa iba't ibang simbahan ng buong San Pedro. Hiningan ka ba? Yan. Hindi ka naman talaga kumanta. Hindi ka rin sumayaw. Yan. Ninditihan mo lang yung mata mo. Pero okay lang yan. Sa susunod, babawi ka. Babawi tayo, babawi. Nakaihinap kayo, nakaihinap. Nakainom na ba? Nakapagpunas na ba? Okay na ba? Siyempre, sa umaga nito, hindi ako, di ba? Grabe naman yun. Pag na ako kumanta, ako pa yan. Ayun. Basta sa kalisat mo. Mahalay pala yan. Ang gagawin po ng Lord ngayong umaga ay isa rin pong primary leader ng ating Pastor Edgar. At ano po siya, isa po siya sa leader ng mga batang nanay. Pero pag nakita niyo siya, mukha po siyang youth. Ayan, yung bewang nito, 22 pa rin. Ganon. Ayan. At i-share ko lang testimony. Itong tao gagamitin ng Lord sa umaga nito, isa siya sa naging tulay or isa sa mga ginamit po ng Panginoon para si Ate Yanesa ay makapagtapos sa pag-aaral. Naalala ko lang, sabi ko, Ate, bakit mo ako tutulungan? Sabi lang ni Lord, sige, sunod tayo sa Lord. Hindi po siya ng Lord para maging kasangkapan para si Ate Yanesa ay makapagtapos ng pag-aaral. Ang daming hindi po ni Lord ng mga tao yun at isa po siya sa ginamit ng Panginoon para makapag-aaral ako. At syempre, mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Sige, huwag na natin patagalin. Tawagin na natin ang gagamitin ng Panginoon na may kasamang hingan. So, mga ganito, tawagin po natin si Ate/Sister Sherlyn Joyce Dalagtag. Or Ate Joy na lang. Makakapagin natin ang Lord. So, yun. Good morning po sa lahat. Good morning natin lahat. Amen. So, hallelujah. Kamusta naman ang mga kabataan ngayon? Okay naman kayo? Ako kasi hindi eh. So, yun. Sabi nga ni Ate Yanesa, ako na po si Ate Joy. Or pwede niyo akong tawagin Ate Ganda. Ay, charot. Joke lang. So, yun. Ako po ay mahigit na yata 20 years na Kristiyano. High school, secondary high school ako nung napunta ako kay Pastor Edgar. And hanggang ngayon, magkakasama pa rin kami nila Ate Yanesa. So, to God be the glory. Dati rin akong kagaya, kabataan lang na pasimba-simba. Pero ngayon ay ginagamit na ng Panginoon. Amen? So, yun. Sabi dito sa pag-aaralan natin, so, Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth, because the days of trouble comes and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Sabi sa Tagalog, sa mga ngaral 12:1, alalahanin mo ang lumikha sa'yo habang ikaw ay bata pa. So ito yung talagang kapanahon na dapat alalahanin niyo yung Panginoon. Diba? Bago nung dumating ang panahon ng kahirapan ng puno ng kaguluhan. Kasi bilang ngayon mga kabataan pala kayo, hindi pa ganun ka grabe yung
pagdadaanan nyo. Yung mga pagsubok na pagdadaanan nyo. Yung mga pagsubok na pagdadaanan nyo pa lang kung paano huwag maghugas ng plato, diba? Kung paano mag-aral. Wala pa yung mga bills. Bukod sa mga bills na hindi pa mabayaran, diba? Hindi pa ganun kalaki yung pagsubok nyo sa buhay. Kaya, nire-ready na kayo or gusto na ng Panginoon na alalahanin nyo siya ngayong kabataan nyo pa lang. Sino na ba ang matagal na Kristiyano dito? Men, di ba? Dami na. So, sa palagay ko naman ay talagang nilalakaran niya na yung salita ng Diyos ngayon pa lamang. So, sabi dito, para daw hindi ako masaya para hindi mo masabing hindi ka masaya sa iyong buhay. Di ba? Kasi, darating talaga yung panahon na pag sinayang mo yung kabataan mo, masasabi mo talagang hindi ka naging masaya sa iyong buhay. Sabi dito, kilalanin mo ang Lord sa buhay mo habang bata ka pa para paunti-unti ka nang maihanda sa buhay. Diba? Para sa pagdating ng mga panahon ng nahirapan at puno ng kaguluhan, ready ka na. Inihahanda na pala tayo ng Lord sa panahong bata pa tayo. Hindi pala tayo para maglaro lang ngayong panahon to. Dapat pala inaalala na natin yung Lord sa panahon to. Di ba? Feeling kasi natin, yung kabataan natin ngayon is talagang enjoy lang. Tama ba? Yung maglaro lang tayo, mamasyal lang, maglaro lang ng ML. Ano ba yung mga usong laro ngayon? Ano? Yung mga usong laro ngayon, di ba? Maraming usong laro ngayon. Parang, sa palagay nyo ba, yun lang yung pinagagawa sa inyo ng Panginoon? Or may pinagagawang iba at higit sa inyo ang Panginoon ngayong kabataan nyo? So, kaya pag-uusapan natin ngayon ang don't waste your youth. Di ba? Huwag niyong sayangin yung kabataan nyo. Kasi may mga nagkaedad na nung na-realize nila na sinayang nila yung kabataan nila is nang hinayang sila. Diba? Kaya ngayon pa lamang pinaaalala na ng Lord na wag po natin sayangin yung kabataan natin. Sabi dito, diba, pag youth ka, enjoy your life. You only live once. Diba? YOLO lang. Diba, party tayo dito, party tayo doon. Diba? Pero, sabi dito yung can follow God. May iba kasi sinasabi, you can follow God when you're older eh. Diba? Pag matanda na lang po ako, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon kasi ngayong bata ako, enjoy ko muna. Diba? Pero kasi, lagi natin alalahanin na ginagamit tayo ng Panginoon ngayong kabataan pa lang natin dahil may energy pa tayo. Masigla pa tayo bilang kabataan. Diba? Grabe pa yung energy nyo bilang kabataan. Kahit magsasayaw kayo dito ng 1 oras, kayang-kaya nyo. Sa palagay nyo ba kami, kaya pa namin sayaw dyan ng 1 oras? Baka 10 minutes lang, pagod na kami, diba? So yun ang gustong i-remind sa inyo ng Lord. I-remind sa inyo ng Lord na gamitin nyo ang inyong lakas ngayong kabataan nyo. Huwag nyong sayangin yung lakas na meron kayo ngayong kabataan nyo. Diba? You have a dreams. Ang bawat kabataan, sino dito yung may mga pangarap? Yung iba? Diba? Ang sarap pangarap, diba? Ito yung mga panahon na dapat mataas yung pangarap mo. Kasi may chance ka pang makamtan to. Diba? You have time. Dapat ang dami yung oras. Kasi ang pag-aaral, ilang oras lang, diba? Pagdating nyo sa bahay, tutulong lang kayo medyo, tutulong lang kayo sa magulang nyo magligpit, maglinis, magsaing, maghugas ng plato. Ang dami nyo pang time bilang kabataan. Sobrang dami nyo pang time bilang kabataan. Gamitin nyo po ito. And yung lakas, yung strength. Meron pa kayong strength bilang kabataan. Sabi ko nga kanina, di ba? Sabi mga may edad na, hindi na namin kaya yung lakas na meron kayo. Talagang habang tumatanda ka, habang nagkakaedad ka, nauubos rin yung lakas mo. Tama po ba? Amen po ba?
Parang malungkot tayo. Malungkot na kayo? Hindi naman. So yan, sabi sa number 1, your youth is a gift from God. Naniniwala po ba kayo na yung kabataan nyo ay regalo ng Panginoon sa inyo? Diba? Ang sarap maging bata. Naalala ko dati yung kabataan ko. Pagkagalitan lang ako ng nanay ko para patulugin. Meron ba ba ganun dito sa inyo ngayon? Yung pinagagalitan ng nanay para patulugin? Yung anong oras na pagkagaling mo sa school, yung alas 4 ka matatapos yung school niya alas 4, tapos uuwi ka sa bahay para patulugin ka lang ng nanay mo. Yun na yung problema ko dati kung paano ako tatakas sa mama ko para kunwaring nakatulog ako, tapos gigising na ako para maglaro sa labas. Diba? Grabe yung gift ng Lord sa inyo bilang kabataan. Sabi nga sa Ecclesiastes 12:1, youth is one of the God's greatest gift. Naniniwala po ba tayong lahat na greatest gift yung kabataan? Yung kabataan mo ngayon. Ang dami nang nagagawa ng kabataan ngayon. Ano yung mga malalayang nagagawa ng kabataan ngayon? Pwede po magbigay ng example kung ano yung mga nagagawa ng kabataan ngayon. Ano po? Yung malayang nagagawa ng kabataan. Gumala. Matulog. Ano ba po? Boy? Magmahalan? Parang ano? Parang hindi ka sa... Parang sa ano na yun? Sa mga 20 years old na pataas. Diba? Ano ba yung pa mag-aral? Mag-aral daw. Sorry naman. Kala ko naman kasi magmahalan eh. Kasi ano na, medyo kasi naiigad na si ate, medyo nabibili na. Sorry. Mag-aral daw pala. Sorry. So yun, balik po tayo. So sabi dito, this is the time to learn. Bilang kabataan, ngayon ito yung panahon para matuto kayo. Ano yung dapat matutunan, ate? Matuto kayo sa buhay. Di ba? Sino dito yung mga product ng broken family? Oh. Ang sakit. Okay, magalala. Ako rin po, si Ate Joy din po ay product ng broken family. So, and yung anak ko ay product din ng broken family. So, napapasa. In Jesus' name. Matuto po tayo dun sa kamalian ng magulang natin. Kung broken family po tayo, wag na po natin gayahin yung pagkakamali ng mga magulang natin. Possible kasi na, ako na lang example ko na lang yung sarili ko. Kaya naging broken family yung naibigay ko sa anak ko. Kasi nag-asawa po ako ng maaga. Diba? Hindi pa ako ready para dun sa obligasyon bilang nanay. Hindi pa ako ready financially. Hindi pa ako ready emotionally. Kaya ang naging resulta, broken family. So yun. Kung hindi ka man po product ng broken family, sana huwag magkaroon ng broken family yung magiging anak mo. Maging wise na po tayo, matuto na po tayo, matuto na po tayo doon sa mga nakikita natin. Kasi grabe na po yung generation ngayon. Hindi na po siya kagaya nung sinaunang generation na talagang hindi naghihiwala yung mga mag-aasawa. Talagang kahit na anong gawin nyo sa isa't isa, hindi kayo maghihiwalay. Naalala ko yung lola at lolo ko. Sabi nila, pag nag-aaway daw sila, ang ginagawa ng lolo ko, makikipagsuntukan sa lola ko. Sige, magsuntukan tayo. Sabi ng lola ko, sige, kasi wala akong laban sa'yo, lalaki ka eh. Paano ko makikipagsuntukan sa'yo? Lalaki ka, malakas ka. Ako, gano'n lang yung lakas ng babae, di ba? Para pantay tayo, tatali ko yung dalawang paa mo. Tapos magsuntukan tayo. So isipin nyo, paano nakikipagsuntukan yung lolo ko sa lola ko, di ba? Na nakatali yung dalawang paa niya. Pero kahit gano'n yung nangyayari sa kanila, hindi sila nagkakaroon ng broken family. So, this generation po talaga is grabe na.
yung nangyayari sa generation na to. Kaya kailangan maging ready na po ang mga kabataan ngayon. Para kayo yung maging light and salt ng mundong to. So yung, yes, diba? Yung poverty, yung kahirapan, yung pinakikita mo yung magulang mo na parang hirap na hirap mag-provide. Diba? Yung minsan pamasahin mo na lang, hirap pa silang i-provide. So matuto na po tayo na hindi naman mahirap sa part ng magulang na hindi makapag-provide ng kailangan ng kanilang mga anak, diba? Pero hindi ko sinasabing kasalanan ng magulang, pero ang sinasabi ko lang po dito is matutunan na natin yun. Yung nagiging may ginagawa kasi sila, yun ang nagiging resulta. So nakita lang po natin yung ginagawa ng mga magulang na hindi kaya mag-provide sa kanilang mga anak para huwag na po natin gayahin. Diba? Learn from it. Diba? Pangalawa is grow. Grow, diba? Lumago po tayo bilang mamamayan, bilang mabuting anak, at bilang Kristiyano. Diba? Sino ba dati dito yung yung impatient, yung walang pasensya? Ang dami nagtataas ng kamay. Bakit walang pasensya? Lagi. Ano? Nakakainis, di ba? Yung sinabi mo na isang beses tapos hindi pa rin nag-gets. Ramdam ko yung gigil mo, girl. Gigil na gigil. Di ba? Nakakainis. Di ba? Pero bilang Kristiyano ka na, di ba? Dapat maging patient ka na. Kahit na baka bingilang. Kaya di ba paulit-ulit? Kaya baka bingilang. Kaya paulit-ulit. Di ba maging patient tayo? Kung dati wala tayong pasensya doon sa mga, for example, sa pilahan, di ba? Wala kang pasensya sa pila-pila. Maging patient na po tayo. Mag-grow na tayo. Di ba? Dati nag-hold ka ng grudge. Diba? Yung sumasama yung loob mo sa mga gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Sino ba yan? Siyempre, yung mga special sa buhay mo. Yun yung mga nakakapanakit sa'yo. Tama po ba? Unang-una dyan yung magulang. Diba? Yun yung mga kala mo sila yung safe place mo. Pero sila pa minsan yung nanakit sa'yo. Yung tatay mo na kala mo siya yung magtatanggol sa'yo. Pero siya pa yung unang ouch. Ang sakit. Diba? Ouch. Diba? Nakakaabot ba? Diba? Hindi lang po yung kayo yung nakaranas nun. Ano nakakatawa din? Diba? Masakit kasi talaga pag yung mga magulang mo yung unang nanakit sa'yo. Kasi sila yung feeling mo, sila yung co-comfort sa'yo, sila yung safe place mo. Sa kanila ka, alam niyo yung may mga kabataan pa dito na pag uwian, galing school, gustong dumiretso na agad sa bahay. Diba? Kasi ang sarap sa bahay. Or maraming kabataan na hindi yung munang umuwi sa bahay kasi pag uwi ko, si mama at si papa nag-aaway. O kaya, pag uwi ko, pagagalitan lang ako doon. Parang ako lang yung laging mali. Diba? Si papa, nakita ko may kasamang iba. Diba? Si papa, nakita ko may ka-text na iba. Diba? Ganun po ako dati kasi ang tatay ko po ay maraming chicks. Poging-pogi yung tatay ko, napakabait. Sobra. Hindi yung nananakit. Diba? Pero, alam niyo po ba, nung nakilala ko yung Lord, isang patotoo lang po, no? Nung dumating po ako bilang kabataan, kasi may mga panahon na pag umuwi ako sa bahay, kung ano yung masasakit na salitang sinasabi sa akin ng tatay ko. Kaya, dumating po ako sa point na akala ko, para makatakas ako dun sa sakit na ginagawa ng tatay ko, naghanap po
ako ng pagmamahal sa labas. Love. Ang sarap pakinggan ng pagmamahal. Pero yung pagmamahal pa lang yun ay mali. Oh. Ang sakit. Oh. Bakit naman gano'n? Diba? Naghanap ako ng pagmamahal sa labas. Nakahanap ako ng lalaki. Nakala ko siya na yung knight and shining armor ko. Kala ko siya na yung magtatanggol sa akin. Kala ko every time na nasasaktan ako ng tatay ko, talaga siya yung sasalang na, oh, what? Diba? Kala ko siya na yung magko-comfort sa akin. Pero mali po pala ako. Siya din po pala yung pangalawang lalaking mananakit sa akin. And iiwanan pa ako ng anak na hindi ko mabibigyan ng buong pamilya. So, dahil po sa nangyari, sobrang yung galit ko sa tatay ko. And grabe po kasi talaga yung tatay ko, talagang nananakit siya physically. Diba? Mentally, nananakit siya, grabe siya magsalita. Yung mga bibitawan niya talagang salita. So, yung talagang lulubog ka sa lupa. Talagang kinimkim ko po yung galit ko sa tatay ko. Matagal kong kinimkim yung galit ko sa tatay ko na naiisipan ko na siyang gawa ng hindi maganda. Pero dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, dahil po pinalago ako ng Panginoon sa pananampalataya, natuto po akong patawarin yung nanakit sa akin. So, sana po ganun din kayo, no? Yung mga lumuluha-luha na dyan, yung mga nagpupunas-punas ng panyo dyan, sana po kung nasaktan po kayo ng tatay nyo, this is the time to go. Na, isipin nyo na lang po na hindi yung tatay nyo yung kaaway nyo, kundi ginagamit ko ni Satan para saktan kayo at sayangin yung kabataan nyo. Diba? Tingnan nyo na lang si Ate Joy. Diba? Dahil pinayagan ko si Satan na sirain ako, sirain yung puso ko, nagkaroon ng resulta na hindi maganda. Pero ngayon, bilang nakakarinig na kayo ng salita ng Diyos, this is the time to grow. Diba? Matuto tayong patawarin yung mga magulang na nakasakit sa atin, yung mga kaibigan na kala mo tunay na kaibigan, di ba? Magkikwento ka sa kanya, ano mo ba, ito yung nararamdaman ko, ganyan yung nararamdaman ko. Tapos pagtalikod mo, alam na ng mga classroom yung kunento mo. Di ba? Yun yung masakit tayo, yung magkakiniwala ka sa isang kaibigan, tapos ikikwento niya sa iba. Di ba? Parang, pinagkatiwalaan kita eh. Diba? Tapos pagdating ng oras, ikikwento mo wala ako sa iba. Diba? For us to grow, kailangan natin matutong magpatawad. Diba? Kung dati nagkikimkim ka ng sama ng loob, ngayon kailangan matuto na tayong magpatawad. Ikaw, Bian, napatawad ka ba? Oh, very good. Good to hear. Diba? And pride. Diba yung mga kabataan? Ma-pride na ba yung mga kabataan ngayon? Diba? Amen. Aminado. Aminado ka, pride po ako. Diba? Kung dating mayabang ka, ay hindi, mas magaling ako sa'yo. Diba? Lalo na sa mga laro, lalo sa ML. Diba? Yung hindi talagang, hindi ako papatalo sa'yo, talagang may mga salita pang hindi maganda, diba? Para lang nagtatagin kita. Diba? So ngayon, dapat po, para mag-grow tayo, kailangan natin magpakumbaba na. Matuto tayo magpakumbaba. Walang mangyayari kung hindi tayo magpapakumbaba. And that's part of grow bilang Kristiyano, bilang youth. Pangalawa po is dreams. Diba? Matuto po tayo mangarap. Malaya ka pang mangarap at abutin ito. Diba? Dahil kami mga maedad na, ayaw ko sabihin matanda na kami. Kasi, halata ba? Joke lang. Diba? Ayaw ko kasi matanda na kasi medyo parang masakit ng pakinggan. Yung maedad lang. Diba? Malaya pa kayong mangarap at abutin ito kasi marami pa kayong oras. Marami pa kayong oras para abutin yung mga pangarap na gusto niyo. Diba? Sabi nito, pwede na tayo mangarap for our personal
life. Di ba? Sino dito yung gustong maging professional? Yung makapagtapos ng pag-aaral? Bachelor Science and Journalism. Ang dami, di ba? Masteral, di ba? Yung magmamasteral ka. Di ba? Yun. Jason, Tatay Jason, magmamasteral. Di ba? Ang sarap mangarap na maging professional. Yung mga, yung pangalan mo, yung apelyido mo, may engineer, may MB, may ano ba yung medtech? RM3 yata sa medtech. Tapos pag nurse ka, di ba? Ang sarap makita yung pangalan mo, may ganun. Tapos yung sasakyan mo, nagtrabaho ko kasi ako sa ospital dati, kaya pag may mga nakapark na sasakyan, tinitignan ko isa-isa yun. Kasi sa unahan nun, sa plate number ng sasakyan, minsan may nakalagay dun MD. Pag may nakalagay kasing MD, ibig sabihin doktor. Kaya pag naglalakad kami, halimbawa, bibili kami ng pagkain. Pag naglalakad kami, tinitignan ko isa-isa yung mga sasakyan. Kasi tinitignan ko kung sino yung may mga MD dun. Gusto ko rin, sana ganito din ako. Sana may MD din yung pangalan ko, diba? So, kahit bilang yun, malaya pa kayong mangarap, diba? Sabi tayo, magkaroon ng, kung nagtatrabaho na kayo, kung nagtatrabaho na kayo ngayon, malaya kayo mangarap na magkaroon ng mataas na posisyon sa company pinagtatrabaho kayo. Diba, ikaw si Miss, pag medyo mataas na kasi yung posisyon, pag medyo may posisyon ka na kasi, ang tawag pa lang sa'yo, Ma'am Shaira, Ma'am Rysel, pero pag medyo mataas-taas na yung posisyon mo, ang tawag na sa'yo, Miss S, Miss R. Ganun na po ang tawagan pag medyo sobrang taas na yung posisyon mo. Pangarap niyo ba yun? Yung medyo, pag tinawag ka, Miss A. Diba? Parang ang sarap-sarap sa feeling pag ganun na yung mga tawagan sa'yo ng mga katrabaho mo. Diba masarap din, bilang youth, masarap din mangarap ngayon na magkaroon ng sariling bahay. Sino yung mga nangungupahan dito yung magulang? Si baby girl lang. Sana all, may bahay. Diba? Sino yung mga nangungupahan dito? Diba? Ang hirap ng may monthly binabayaran yung magulang natin, diba? Masarap, kaya masarap mangarap na magkaroon ng sariling bahay. Diba? Magkaroon ng business. Masarap din mangarap na magkaroon ng sarili mong business. Alam ko, bilang youth, ngayon pa lamang nangangarap na kayo mga bagay na gusto nyo marating sa buhay. Tama po ba? Amen. Diba? So kung may pangarap tayo sa ating personal life, dapat meron din po tayong pangarap sa ating spiritual life. Diba? Dapat pangarapin nyo rin maging evangelist. Yung mga tipong makita mo lang yung isang tao, ay, ate, alam mo ba, ang pag-ibig ng Lord, diba? Talagang isi-share mo yung salvation sa Kanya. I-share mo yung Word of God sa Kanya. Yung kahit na hindi mo kilala yung tao, may lakas ka ng loob para ibahagi yung salita ng Diyos. Diba? Pangarapin po natin yung bilang kabataan. Pangarapin din natin maging cell leader. Diba? Pangarapin natin maging si Ate Yanesa. Si Ate Sandra. Diba? Si Ate Shaira, si Tatay Jason, si Ate Rysel, mga leader, diba? Pangarapin natin yun, yung ikaw na yung mag-aalaga ng mga bagong kabataan. Diba yung dati, ikaw yung pinupuntahan, ikaw yung dinadalaw, ngayon ikaw na yung dadalaw. Gusto niyo ba yun? Gusto pangarap niyo ba yun? Bilang youth, bilang kabataan na nakakakilala sa Panginoon? Or wala? Parang wala. Parang sino dito yung nangangarap ng maging evangelist? Mag-share ka ng Word of God kahit nasa kalsada kung sino yung makasalubong. Diba? Pangarapin din natin maging cell leader. Sino yung mga may pangarap maging cell leader? Diba? Sarap kayo maging cell leader. Diba? Ang sarap talaga. Try nyo maging cell leader. Ang sarap. And, pangarapin din natin mag-share ng gospel. Diba? Dito sa pulpitong to, pangarapin natin mag-share ng gospel dito. Kasi, ikaw yung magiging daluyan ng salita ng Panginoon para maabot yung mga puso
ng mga makakarinig nito. So sabi sa pang-apat, serve. Diba, maglingkod daw tayo. Bilang kabataan, paglingkuran natin ang ating mga magulang. Diba? Kung pagod ang mga magulang natin sa trabaho, paglingkuran natin sila bilang pagtitimba ng kape, paglilinis ng bahay, paghuhugas ng plato, pagsasaing, pag-aasikaso sa kanila. And mag-serve din tayo bilang kabataan, mag-serve bilang kabataan na nakakakilala sa Panginoon, mag-serve, paglingkuran din natin ang Panginoon ng buong puso at kaluluwa. Gusto niyo bang paglingkuran ng Panginoon ng buong puso at kaluluwa? Amen. Diba? Eh, ate, paano namin paglilingkuran si Lord? May talent ba kayo? Opo, diba? Marunong ba kayong kumanta? Opo. Singer. Gusto kong maging singer, yes? Diba? Marunong ba kayo sumayaw? Ay, ang daming magiging dancer. Diba? Yun ang mga pwede niyong gawin para mapaglingkuran ng Panginoon. Sino gusto dito sino yung may talent dito mag-picture? Gusto sumali sa media team? Tapos sino gusto dito mag-live? Diba? Yung gagamitin yung cellphone mo para mag-live dyan sa gitna. Sino dito yung mga gusto ng gano'n? Sino yung may talent kong gano'n? Diba? Pag ipagtatry ko na sa susunod na Sabado, na linggo. Joke lang. Diba? Pray for your people. Diba? Talent din po yung, or pag-serve din po yung pinagpipray natin ng mga mahal natin sa buhay, or mga mahal natin sa buhay, mga classmates natin, mga makakalagang tao sa buhay natin. Nabalitaan niyo po ba yung dalawang lalaking namaril sa Tacloban? Dalawa silang estudyante na malakas ang loob nilang mamaril kasi ang akala nila, alam nila hindi pa sila makukulong. So, gusto ko pong iparating sa inyo na grabe na yung generation ngayon. Diba? Kung dati, naalala ko dati, fourth year high school po si Ate Joy. Medyo mabait po kasi akong estudyante. Ang math teacher po kasi namin ay medyo may edad na. So, ang Ate Joy nakikipagkwentuhan sa katabi. Ngayon, napansin po yata ng math teacher ko na nakikipagdaldalan lang ako sa katabi ko. May lumilipad pong chok. Medyo siguro hindi na magaling mambato yung teacher ko. Nailagan po ni Ate Joy yung chok. Di masaya na ako, nakailag ako sa chok. May kasunod po pala yung chok. Yung eraser po hindi binato. Binitbit po yung eraser palapit sa akin. Pinukpok po sa ulo ko yung eraser. So, puti-puti po ang buhok ni Ate Joy. Ganun lang po yung mga nai-experience namin dati sa school. Pero ngayon po, iba na yung generation. Pag binuli ka sa school, naalala ko, pag binuli ka sa school dati, ibabato lang yung notebook mo, lalagyan lang ng bato yung bag mo, diba? Ganun lang yung ginagawa dati sa school. Pero ngayon, pag binuli ka sa school, bang-bang ka. Diba? Babatilin ka. So, grabe na po yung generation ngayon. And ito po yung time para ipag-pray nyo po yung school nyo. Ito po yung time para ipag-pray nyo yung mga classmates nyo and teachers nyo. Diba kayo po yung maging ilaw ng school nyo. Bilang nakakakilala sa Panginoon, kayo po yung maging ilaw ng school nyo. Diba? And number 5 is build your relationship with God. Ito po yung time para i-build mo na yung relasyon mo sa Panginoon. Mag-aantay ka pa ba ng matagal para i-build yung relasyon mo sa Panginoon ngayon nakilala mo na siya? Ay, hindi, maglaro na ako ngayon. Hindi, sisimba na lang ako, tas uuwi.
Tapos Monday to Saturday, balik lang ulit sa chill-chill lang. Di ba? To build your relationship with God, sabi dito, kailangan daw marunong tayo mag-pray. Marunong tayo magbasa ng Biblia or mag-devotion. And yung sa binabasa natin, matuto tayong sundin ito. Sino po dito yung nagpipray? Yung iba po. So, yung mga hindi po medyo nagpipray, this is the time to pray. Para matuto kayong mag-pray. Kasi alam niyo po ba ang prayer? Ang prayer po is ito yung time para tayo po yung magsumbong sa Panginoon. Diba? Lord, kasi ganito yung nangyari, ganyan, gano'n, diba? This is the time, ang prayer po, yun po yung tayo yung nagsasalita sa Lord. And pag nagbabasa po tayo ng Bible, ito naman po yung time na nasagot sa atin ng Panginoon. Sinasagot ng Lord yung mga katanungan natin. Minsan po ba na-experience nyo na may tanong kayo sa buhay, tapos nung nag-devotion kayo, nasagot. Basta sasabihin mo na lang, kaya pala. Na-experience nyo na po ba yun? Amen, di ba? And yung lahat po ng nababasa natin sa Biblia, sundin po natin. Huwag po natin isa walang bahala. Huwag po natin pag nabasa ko to, nabasa ko, wala na. Kalimutan ko na lang. Diba? Lakaran po natin yung salita ng Panginoon. And, many young people think serving God is only for older adults. Diba? Feeling natin, pag 20 na ako, saka ka na lang ako magsiserve. Pag nakapagtapos na ako, saka na lang ako magsiserve. Pero tandaan po natin, may mga tinawag po sa Biblia, may mga kabataan tinawag po sa Biblia na nag-serve sa Panginoon sa teenage life nila. Kilala niyo po ba si David? Si David. Si David po, sino si David? Sino po si David? Siya yung tumalo kay Goliath. Tama. So, si David po ang tumalo kay Goliath at alam niyo po ba kung ilang taon lang siya noon? Sabi sa Google, si David daw ay 13 to 19 years old nung tinalo niya si Goliath. Kasi pag 20 years old ka na, isasama ka na sa gera eh. So, yung mga kapatid kasi ni David ay 20 years old na. Kaya sinabak na sila sa gera. Pero si David, dahil hindi pa siya 20 years old, so probably 13 to 19 years old pa lang si David, nagpapastol pa lang siya ng mga tupa. So, kung iniisip nyo na, ay, hindi ko pa oras para maglingkod. Hindi ko pa oras para seryosohin ang paglilingkod sa Lord. So, alalahanin mo lagi si David. Si David ay kasing idaran nyo lang. Sino na mga 20 years old dito? Parang hanggang dito na lang yung taas ng 20 years old. Parang hindi ko na maitaas Parang 20 na ba talaga ako? Ganyan lang dati Nagtapupan yung birthday ko nung 20 ako. Hindi na ako nag-birthday nung 21 ako. Kasi gusto ko 20 years old na lang ako. Yeah. So, lagi natin tatandaan na si David po ay 13 to 19 years old lang nung ginamit ng Lord. So, probably, yung edad nyo ngayon, yan yung mga tayo na gagamitin kayo ng Lord para talunin si Goliath sa buhay nyo. Sino si Goliath sa buhay nyo? Problema. Tama. Diba? Problema ang Goliath sa buhay nyo ngayon. Kasi wala nang Goliath ngayon. Yung literal na Goliath na matangkad, na malaki, di ba? Wala na. So, ang Goliath na nasa buhay nyo ngayon ay yung problema. Struggles. So, sabi sa pangalawa, don't waste your youth chasing temporary things. Diba? Wag natin sayangin ang kabataan natin doon sa paghahabol ng mga temporary bagay lang dito sa mundong to. Diba? Ang bilis maghabol kay crush. Ang bilis maghabol kay boyfriend. Diba? Pero yung mga yan ay temporary things lang. Huwag natin sayangin. Sabi sa wag yung mga temporary things yung maging priority natin.
Sabi dito, many young people spend years chasing popularity. Sino dito yung mahilig sa social media? Yung mga nagpa-vlog. Hi guys! This is Lance! Joke lang. Diba? Yung varsity player, gusto nila yung popularity, yung pag nakita mo lang sa... Yung gusto nila yung pag nakita sila sa school, talagang pag susundan sila ng tingin ng mga girls. Diba? Yung mga nasa music, ay yung mga musician, diba? Yung mga pag tumutugtog ka lang talaga ng gitara, talagang humihead, ano tawag? Headbang? Headbang pa, diba? Yung mga popularity yun, ang marami pong kabataan na nag-chase nun, humahabol sa popularity. Kasi ang sarap naman talaga yung maging popular, di ba? Yung pag nakita ka pa lang, ay, si ano yan? Si Ivana Alamin yan. Di ba? Sarap naman sa feeling. Sabi dito, social media approval. Di ba yung mga magpipicture ka, fit check. Di ba? Pero, titingnan mo, syempre pag in-upload mo yun, titingnan mo kung ilan yung nag-like. Ilan yung nag-heart. Tapos, minsan, kung ano yung sikat sa social media, yun din yung gusto natin gawin. Di ba yung mga sa TikTok? Di ba yung magti-TikTok ka? Yun ang ginagawa minsan, yung chine-chase minsan paanuhan pa tayo eh, yung pa, ilan ang follower mo dito? Diba? Ilan yung follower mo dito? Ay, 100 sa akin, ay sa akin 150. Diba? Yun yung mga social media approval. Na pag maraming nag-like sa'yo, maraming nag-share maraming nag-heart sa'yo sa post mo, talaga namang nabuboost yung confidence mo. Kasi na-approve ng social media kung ano yung gusto mo. Sabi nito sa pangatlo, relationship without God. Ito yung nakakatakot sa lahat. Yung relasyong wala ang Panginoon. Diba? Sabi ko nga kanina, pumasok ako sa relasyon na hindi kasama ang Panginoon, pero ang naging resulta ay hindi maganda. So, huwag po nating habulin yung mga gantong relasyon, yung mga gantong kagustuhan natin. And pang-apat is pera. Di ba bilang kabataan, nag-chase na ba kayo ng money? Parang, may mga nagbi-business na ba dito bilang kabataan? Yung, nagbibenta ako ng ganito para may income ako. Yung you-chase money over God. Yung, hindi, minsan, may mga kabataan pa dito nagtatrabaho na. Yung working student. Diba? Yung isasakripisyo ko na lang po yung Sabado, yung linggo ko, especially yung linggo ko, kasi sayang yung sasahurin ko eh. Pangdagdag baon din yun. So sana po, wag natin i-chase yung money over God. And then temporary pleasure. So temporary pleasure, ito yung mga party-party, yung nag-enjoy ka. Pag may birthday yung classmate mo, nag-enjoy kayo sa party-party, di ba? May kasamang alak-alak doon. That's temporary pleasure. And ito po yung sumasayang. Ito po yung minsan chine-chase natin or hinahabol natin bilang kabataan. Yung mga temporary pleasure, mga paglalaro ng online games, di ba? Sabi nito, none of these things are wrong by themselves, except yung relationship without God. Diba? Wala namang problema i-chase natin ng popularity, social media approval, money, temporary pleasure. But if they become your priority over God, they can distract you from His purpose. Diba? Pag inuna natin itong mga to, itong popularity, social media approval, money, temporary pleasure, sa Diyos, ito ay mag-distract sa purpose natin. Sa binigay na purpose natin ng Panginoon.
Di ba? Ang purpose ay ng Panginoon ngayon, ng Panginoon ay napakalaki, napakaganda. Kaya huwag natin sayangin para dito sa mga temporaryong bagay na gusto natin. So sabi sa pangatlo, don't let sin steal your future. Sabi sa Psalms 119:9, how can a young person stay on the path of purity by living according to your word? Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? So sabi dito, temptation today includes yung mga temptation daw na kayang mag-steal o magnakaw ng future nyo bilang kabataan ay pornography. Pornography. Hindi po ako titingin, sino po dito yung nanonood ng pornography? Sana wala, no? Kasi yung pornography po is napakabilis ng panoorin. Online lang, di ba? Makakonect ka lang sa wifi. Talagang mabilis nang makakita ng mga hindi kaaya-ayang bagay na hindi dapat nakikita ng mga kabataang kagaya mo. Diba? Ito yung mag-i-stick, magnanakaw ng kabataan nyo. Kasi pag nanood kayo ng pornography, iba yung impact nun sa kabataan. Kung ano yung pinanonood mo, kung ano yung nakikita mo, possible, yun yung gustuhin mong gawin. Tama po ba? Tama po? Pangalawa pa is sexual immorality. Ito yung mga fornication or sex without marriage. Diba? Bilang kabataan, pag nanonood ka ng pornography, possible na pumasok ka dito sa sex outside marriage. Sana po walang nai-involve na kabataan ng church sa ganitong gawain. Pangalawa po is homosexual acts. Ito yung same-sex relationship. Ito po yung mga kasalanan talaga na naaagaw nung future nyo, na magandang future na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Pangatlo, sa sexual immorality is prostitution. Diba? Yung exchange of money. Diba? May mga kabataan kasi na para lang magkapera, gagawa ng ganito. Pero I believe na walang gumagawa nito sa ating mga youth, di ba? Pangatlo is substance abuse. Di ba ito yung mga alcohol consumption? Sino dito nag-iinom? Di ba? Hindi ako aamin, te. Kahit pitpitin mo yung daliri ko, hindi ako aamin nag-iinom ako, no? Pero ito po yung mga kasalanan na magnanakaw ng ating future. Ito pa ay alcohol consumption. Diba? Yung mga patikim-tikim lang sa umpisa, tapos natango ka na. Pangalawa is cannabis or marijuana. Diba? Ito yung mga kahit walang nakakatawa, nakangiti ka. Diba? Ito nakakatawa, nakangiti siya. Tapos, yung mata niya talaga namang nagsashine. Diba? Possible, cannabis or marijuana ang dahilan nun. Diba? Pangatlo is, ito po is prescription medication misuse. Ito yung mga taking high dosage of pain relievers. Diba? Sedatives. Ito yung mga gamot na pwede kayong mahay. Pero ito rin po yung mga gamot na pwede sumira ng atay niyo. Kaya sige, uminom kayo ng mataas na dosage ng pain reliever. Kayo, sirabi naman atay niyo. Yes, sir. Diba? Gossip. Diba? Pakikipagchismisan. Pakikipagchismisan. Ito yung sharing unnecessary, damaging,
untrue information about someone behind their back. Diba? Ito yung paninira ng kapwa. Yung masisira yung reputasyon ng kapwa mo dahil chinismis mo siya. Diba? Yung Igil na bigil. Parang gusto mo manakit. Diba? Ito yung mga kwentuhan ka na hindi mo alam kung totoo o hindi. Tapos kwento mo rin dun sa katabi mo, ay alam mo ba si ano? Na hindi mo naman alam kung totoo o hindi. So, no for this, di ba? Pride. Ito yung pride ko is self-reliance, nagtitiwala sa sarili. Di ba? Ay, hindi kaya ko to. Ba yun na nasa malaking problema ka na wala kang sinasabihan, kundi wala kang ibang pinagsasabihan dahil kaya ko to. Di ba? Kahit hindi mo na kaya, kahit lubog na lubog ka na. Pangalawa, self-righteousness. Di ba? Pagmamatuwid sa sarili, ikaw lang yung tama. Kahit na sinasabihan ka na, kahit pinaalalahanan ka na ng leader mo, ay hindi, tama ako. Diba? Kahit pinaalalahanan ka na ng magulang mo, ay hindi ka nakikinig. Diba? Tama ka. At may tama ka pagtapos mo. Sabi yung dependence to God, yung hindi ka na umaasa sa Panginoon. Pride po yun. Yung feeling mo, ay hindi. Lord, tatawagin na lang kita pag nakalubog na ako sa kumuno, yung tipong ilong na lang yung nakalabas. Diba? Bitterness, diba? Ito yung mga painful, harsh, and tragic life experience. Yung mga masasakit na naranasan nyo bilang kabataan. Wrong friendship. Diba ito yung mga kaibigan na nagdadala sa inyo sa kapahamakan. Sana maging wise na tayo bilang youth na nakakilala sa Panginoon. Sana maging wise na tayo na hindi na tayo mamili ng mga kabataan, yung mga kaibigan na magdadala sa atin sa kapahamakan, kundi ang kaibiganan na lang natin, yung mga nagsisimba din. Diba? Yung mga dadalhin sa Lord. And then last po is addiction, di ba? Yung addict ka na sa kaka-cellphone. Addict ka na sa weight lang. Sino yung laging weight lang dito? Ganyan yung anak ko. Weight lang. Diba? Addict ka na sa weight lang. And worst, addict ka na sa ipinagbabawal na gamot. Diba? Ano itong mga to? Ano po itong mga to? Ito yung mga kasalanan na magnanakaw sa'yo, nananakawin yung future mo. Pakitandaan po Kasi baka isa na dyan yung ginagawa mo. So, in Jesus' name, di ba? Sabi sa John 10:10, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw at pumatay at manira. Naparito ako upang mga tupay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap yan. So yun, di ba? Itong mga kasalanan na to ay dumating para nakawin yung future nyo, patayin yung kagustuhan yung maglingkod sa Panginoon at sirain yung pagkatao nyo. Di ba? Pero ang Panginoon ay dumating upang yung mga tupay na kayong mga kabataan ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Diba? Ang sarap sa feeling na may Diyos na magbibigay sa atin ng buhay ng masagana at ganap. So, sabi sa ng pang-apat, live for God's purpose. Sabi sa Jeremiah 29:11, ito na yung pinakagasgas na verse sa mga youth, diba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Amen? Diba? Ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa generation na to at sa mga susunod na generation.
Diba? God created you with purpose. Hindi ka naparito para wala lang, para umupo lang dyan. Naparito ka para makinig ng salita ng Diyos, para namnamin to, para isa puso to, at isa buhay to, at ibahagi to sa ibang kabataan, di ba? You are not an accident. Hindi aksidente yung pagkakaupo mo dyan, hindi aksidente yung na-invite ka ng mga dating Kristiyano, kabataan Kristiyano na. Hindi aksidente na nakikinig ka ng salita ng Diyos ngayon. Sabi nito, you were born in this generation for a reason. Diba? Hindi aksidente nandyan ka. Andito ka ngayon because of God's purpose in your life. Diba? Ikaw yung magiging light and salt ng generation nyo ngayon. So tanggapin mo yung ibinibigay na purpose sa inyo ng Panginoon. Sabi dito, God has given each of you a gift that can be used to encourage others. Manghikayat ka ng mga kabataan na di nakakakilala sa Panginoon. Di ba yung mga classmate mo na hindi nakakakilala sa Lord, encourage mo yan. Yun yung purpose na ibinibigay sa'yo ng Panginoon. Encourage mo sila sa ipakilala mo sa kanila si Lord. Ipakilala mo kung paano naging mabuti ang Lord sa buhay mo. Paano naging mabuti ang Lord sa pamilya mo, di ba? Paano nagbago ang isang ikaw dahil ka nakakilala sa Panginoon. Ipaalala mo sa kanila, ipakita mo sa kanila yung grace na ibinibigay sa'yo ng Lord, di ba? Ang grace na ibinigay sa'yo ng Lord, ikaw ay saved na, di ba? Ikaw ay ligtas na. So yun ang i-share mo sa kanila na posible din silang maligtas pag tinanggap nila ang Panginoon bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Di ba? Lead. Sabi ito, lead. Kung magkaroon tayo ng servant heart, di ba? Yung kayo muna, yung ginagawa ng leader niyo sa inyo, yung kayo muna yung iniuna ng leader niyo bago sila. Magkaroon po tayo ng ganong puso. Worship. We should worship God in spirit and in truth, di ba? Daily obedience, hindi lang po pag Sabado, Linggo ang pagsunod sa Panginoon, kundi araw-araw to. Di ba? Living sacrifices, total surrender. Hindi lang yung half-hearted, hindi lang yung kalahati mo na yung isosurrender ko, Lord, hindi ko pa kayang bitawan itong nandito pa sa loob ko. Dapat total surrender sa Panginoon. Dapat ibuhos mo na lahat ng meron ka sa Panginoon, lahat ng kung meron pang sakit diyan sa puso mo, ibuhos mo na yan sa Panginoon. Ipaubaya mo na yan sa Panginoon, di ba? Ilapag mo na yan sa paanan ng Panginoon. Lord, I surrender everything to you. Di ba? Palitan mo po yung lahat ng pain na meron ako. Palitan mo po ito ng pagmamahal. Palitan mo po ito ng comfort. Sabi sa pang-apat, serve, di ba? Practice everyday generosity. Follow Jesus. But, kung meron mga tao na kailangan ng encouragement, kailangan ng mga salitang mag-a-uplift sa kanila, siguro ito yung time to serve, di ba? I-uplift mo sila. Magsabi ka ng mga magagandang bagay sa kanila. Diba? Ipakilala, siguro ito yung time para ipakilala mo si Lord sa kanila. And number 5, the best time to follow Jesus is now. Walang ibang tamang oras para sundin ng Panginoon kundi ngayon. Gusto niyo na bang, sino dito yung gusto nang sumunod sa Panginoon ngayon? Diba? Hindi na para ipagpabukas pa. Sabi, maraming tao daw yung nagsasabing, I'll serve God after college. Diba? Saan na lang ako maglilingkod sa Panginoon pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral? Kasi busy pa ako sa pag-aaral ngayon. Ang daming gawain sa pag-aaral. Diba? Marami nagsasabi na pag nakahanap na lang ako ng trabaho, saka na lang ako nagsiserve sa Lord. May iba din na ang sabi, pag-asawa na daw sila, pag kinasal na lang ako, saka na lang ako nagsiserve sa Lord. Pero, sabi dito is, tomorrow is never guaranteed. E paano kung hindi ka naginising ni Lord bukas? Diba? In Jesus' name.
Di ba? Hindi guaranteed ang tomorrow na pag nakapagtapos ka na ng college, sigurado ba na ang priority mo na nung time na yon ay maglingkod na sa Lord? O ang priority mo na nung time na yun pagkatapos ng college ay maghanap na ng trabaho? Magkaroon na ng income? Hindi naman guarantee na pag nakapagtrabaho ka na, magiging priority mo na yung pagsiserve sa Lord. Kasi paano pag inagaw na ng trabaho mo yung mga panahon o oras mo, buong oras mo, wala ka ng time mag-serve sa Lord, di ba? Hindi rin guarantee ang after marriage. Kasi paano kung sunod-sunod yung naging anak mo? Mga limang sunod-sunod na anak. Siguro hindi ka nakapagsuot. Di ba? So, hindi guaranteed ang tomorrow. Kaya, the best time to serve the Lord is now. Di ba? Kahit busy kayo sa school, I know, alam ko na meron pa rin time para makapagsimba, para makapag-sell, para makapag-pray, makapag-devotion. Tama po ba? Amen. Di ba? Maraming oras para makapag-serve sa Lord. Sabi nga sa 2 Corinthians 6:2, now, this is the day of salvation. Diba? Huwag natin sayangin yung kabataan natin. Diba, ang daming kasalanan na kaya magnakaw ng future mo. Pero bilang nakakakilala na sa Panginoon, huwag na natin ipanakaw yung future natin. Huwag na natin sayangin yung future natin. Huwag na tayo magpabulong kay Satan. Kasi nakita na natin yun sa mga nanay natin na hindi naman nagtagumpay sa buhay, na sinayang nila yung future nila. Kaya ganun yung naging resulta ng buhay nila. So sana ngayon pa lang, matuto na tayong paglikuran ng Panginoon para alam na natin yung tama nating gagawin. Meron na tayong guidance galing sa Panginoon. Kung ano yung dapat natin gawin para ma-save yung future, yung better future ng bawat isa sa inyo. So yun, sabi sa conclusion, sabi dito, one day your youth will be over. The question won't be, how popular was I? How many followers did I have? Hindi ito yung mga magiging tanong nyo pag natapos na yung kabataan nyo. Ang mga magiging tanong nyo pag natapos na yung generation ng yung kabataan nyo, ito yung ang magiging tanong nyo na lang pag natapos na yung kabataan nyo is, did I live for God's purpose? God is calling you now, youth. Huwag natin sayangin yung energy, yung time, yung strength. Diba? Yung dreams para magpagamit sa Panginoon. Yes, you are in pain. Yes, hindi buo ang pagkatao. Pero hindi magiging hadlang yun. Yes, hindi pa kayo matured enough. Pero hindi magiging hadlang yung mga yun para maglingkod at paglingkuran ng Panginoon. Diba? Sana ngayon pa lang maging malinaw na sa mga kabataan na yung purpose ng Panginoon ay hindi para mapahamak kayo, kundi magkaroon kayo ng buhay na masagana at ganap. Kasi sayang yung hindi nyo na mababalikan yung kabataan. Kung mababalikan ko lang yung kabataan, pag siguro nakinig ako. Diba? Pero this is a reminder to all of you na huwag nyo na kaming gayahin. Huwag nyo na gayahin si Ate John. This is the time na ayusin nyo yung future nyo. I-ready nyo yung mga sarili nyo para sa future nyo, sa magandang future nyo, and sa purpose ng Lord sa buhay. You know, ang ganda ng plano ng Lord sa buhay nyo. Kayo yung mga magiging next generation na magiging successful sa buhay. Sana one day makita ko kayo na may sarili na ng sasakyan. Hindi
because you follow God. You follow the purpose of the Lord in your life. Diba? So, yun. Maraming salamat, youth. And sana may natutunan kayo sa ibinahagi ng Panginoon sa buhay. And I hope na huwag tayong magpaagaw or huwag natin ipaagaw yung future natin sa bawat kasalanan. Kundi ihanda natin ang ating mga sarili para sa magandang future na ibibigay sa atin ng Panginoon. And to God be all the glory. Thank you, youth. Amen. Purihin ang Lord sa buhay ng ating kapatid mo. Alam niyo, totoo naman talaga kung ipapakilala namin sa inyo kung paano kami nagkamali nung kabataan, kung paano kami sumablay nung kabataan para din nabalikan. Gagawin namin para lang maipaalala sa inyo, ma-remind sa inyo na huwag na. Kasi pag ginawa mo yan, ganito mangyayari sa'yo. Tama? Ang title ni Ate Joy kanina ay Don't Waste Your Youth. Favorite ka kaya ng kaaway? Di ba nga kung wanted ka? Kasi nasa iyo yung lakas. Nasa iyo yung energy. Marami kang oras. Kaya, ang target ng kaaway na yung schools. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo mo sa akin talaga ang kabataan eh. Kaya narinig niyo ba nung nakaraan si Pastor sabi niya, hindi niya ilalaban niya yung generation ng kabataan. Kasi bakit? Nasa atin, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Totoo yan. Pero kung hindi ka maglilingkod ngayon, kung hindi ka magbibigay ng buhay sa Diyos, kanino magbibigay yung buhay mo? Sa pornography? Sa bisyo? Sa pagre-rebelde sa magulang? Sige, gawin mo. Pero I tell you, at the end of the day, nasabihin mo, tama sila ate. Tama si mama. Tama si papa. Tama yung mga leaders ko. Pero walang ibang tamang panahon ng paglilingkod kundi ngayon. Hindi pag may trabaho ka na, malabo na yun, kapatid. Hindi yung pag may anak ka na, sobrang labo-lalo nun, kapatid. And again, nandito ka to save this generation. Amen? 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 Sino yung magbibigay ng buhay niya sa Panginoon? Nasa kamay. Sino sasabihin mo, Lord, all out ako. Gusto ko, Lord, kung ako lalampasan. Gusto ko paglingkuran yung hama ko kabataan. Gusto ko maging instrumento ng mga kabataan sa henerasyon ko. Yung paglalabas ka ng school, kilala ka, hindi dahil ko yung pinakamaganda. Dahil dinala mo sila sa paanan ni Jesus. Pinakilala mo si Jesus sa kanila. Yung mga tropa mong inigitian ka, hindi dahil magaling kang manlibre. Dahil pinakilala mo si Jesus sa kanila na magbabago ang buhay nila. I tell you, kahit gano'ng kadaming medal ang kunin mo, kahit gano'ng kadaming sa sahod ang meron ka, hindi mo babago ang buhay mo. Only Jesus will change us all. Amen? Amen? Kaya tatanungin kita, kung hindi ka magbibigay ng buhay kay Jesus, kanino mo ibibigay yung buhay mo? At kung hindi ka magbibigay ng buhay ngayon sa Panginoon, kailan mo ibibigay yan? I tell you, sabi ni Ate Joy kanina, tomorrow is not guaranteed. Walang kasiguraduhan ng bukas. Amen? Aawit tayo sa Panginoon.
kausapin mo yung Diyos. Bigyan kita ng 1 minuto bago tayo kumanta. Close your eyes. Lahat ng natutunan mo ngayong umaga, Amon, kausapin mo yung Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Kayaan mo, Panginoon, na i-cherish namin yung gift of this youth. Na ang buhay namin ay hindi para sa mga bagay na panandalian lang. Hindi kami para, Panginoon, sa mga bagay na sisira sa amin. Hindi kami para, Panginoon, sa bagay, Panginoon, na wawasak sa aming mga buhay. We are for your purpose, Lord. We are designed to live by your purpose, Panginoon. Andito kami, Panginoon, nagsusuko kami ng buhay. Hindi namin kaya, Panginoon, ang buhay na ito. Hindi namin kaya, Panginoon, ang mundong ito. Panginoon, tulungan mo kaming magtagumpay bilang isang kabataan para sa aming sarili, para sa aming pamilya, para sa aming henerasyon, at para sa mga susunod pang henerasyon, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Everybody will sing, come on. Sa gilong ito, ayon sa nais ko, susunod ako.
po ng buhay sa Panginoon, taas ang kamay. Come on. Lahat ng gustong ibigay yung kabataan niya sa Diyos, itaas yung kamay. Come on. Sabihin mo sa Lord, bakit mo gustong magbigay ng